Magandang araw sa lahat. Isa na naman kwentong ating kapupulutan ng aral na ating ginawa para sa ating munting channel. Para sa episode ng mga breeder ng Pilipinas. Ang may pamagat itong na alamat ng isang mandirigmang breeder. Sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang matandang sabungero na kilala sa ngalang Katerio. Siya ay alamat ng hindi lang husay sa pagpalo kundi pagiging matapat, tahimik at tagapag-alaga ng sinaunang linya ng manok. Na ayon sa sabi may dugong maharlika. Di na siya lumalaban sa sabungan pero bawat palahi niya ay nabangan ng mga malalaking pangalan sa sabong. Araw-araw, maagang gumigising si Katerio para magpakain at alaga ng kanyang mga manok sa kanyang bakuran na puno ng kawayan, duhat at matandang puno ng mga mangga. Naroon ang kanyang mga trayo pawang, matatapang, matitikas at may kakaibang sigla sa mata. Tahimik lang si Katerio pero maraming pumupunta sa kanyang tahanan. Mga baguang breeders, lumang kaibigan at minsan pati na ang banyagang sabungero na gustong bumili ng kanyang lahi. Ngunit iisa lang ang sagot niya, hindi lahat na bagay na bibili. May mga palahing pinamamana at hindi binibinta. Isang araw may dumating sa binatang sabungero na si Jomar na galing Maynila. Bagsak ang balikat, may galos sa muka at may bitbit na duffel bag na puno ng gamit. Tumakas siya mula sa sabungan ng syudad matapos siyang lukuin ng kaibigan. Napalaban ang kanyang manok ng isang palusot na laban, natalo at siya pa ang sinisi. Tinanggap siya ni Katerio kabila ng di pagkakilala. Baka kailangan mong bagong panimula, ani ng matanda habang pinapatoka ang kanyang mga manok. Habang lumilipas mga buwan, tinuruan ni Katerio si Jomar kung paano magiging tunay na breeder. Di lang ang pagpapalahi, kundi ang pagparespeto sa hayop, sa laro at sa kapwa. Doon nalaman ni Jomar na ang lihim, may isang tandang na tinatago si Katerio, si Lakan, ang huling inahin ng dugong Marlika. Di siya basta sinasalang sa laban, ni Katerio. Pero kung darating ang panahong kailangan siyang ilaban para sa dangal, siya ay magiging huling palo ng pangalan ko. Dumating ang isang paanyaya mula sa malaking derby sa Batangas, isang korporasyon na nais bumili at ng lupain ni Katerio para gawing sabungan at hotel. Lumanggi ang matanda bilang patunay na panindigan, hinamon siya sa sabong. Kung matalo siya, pipirmahan niya ang papeles. Isang gabi bagong laban, tahimik nang mupo si Katerio sa harap ng kulungan ni Lakan. Oras na kaibigan, isa na lang para sa lahat na hindi sumusuko. Sa araw ng laban, kasama ni Katerio si Jomar sa solo. Mula sa simula, malinaw ang tensyon. Ang kalaban na ay imported, bantog at sinanay ng mga profesional. Ngunit si Lakan sa kabila na edad ay walang lakas, bakas na takot. At nang matagpo ang tuka sa atare, tila umilingaw-ngaw sa buong sabungan ang huling palo. Tumilapo ng kalaban, tumayo si Katerio, tumutulong luwa ni Jomar. Pag-uwi nila, binigay ni Katerio ang inahin sa nilakan kay Jomar. Di ko na ito madadala sa kabilang buhay, pero ikaw bata, kaya mo pa. Dalhin mong dangalang tunay na sabungero saan ka man makarating. Iyon ang huling laban ni Katerio. Ang hanggang ngayon ang dugong Marlika ay buhay sa bawat palo ng mga inahing ang disiplina, dangal at puso. Hindi lang para sa panalo, kundi para sa magsilbing halimbawa sa lahat ng mga breeder. At ito na ang ating kwento. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para dagdag pa tayo ng mga kwento na magugustuhan nyo. Salamat.